paparating pa lang yung eleksyon, ayun na pala yung nasa utak ni Digong. Kasi siguro hindi talaga kaya na manalo ni Sara Duterte. Ang original plan is president. Despite na incumbent si Digong, nang mag-announce mga kababayan, leading siya dati sa mga surveys, na mag-announce si Bongbong Marcos, ayun, biglang natuon yung atensyon ng mga tao kay BBM. Kaya si Sara, nakita ninyo pag pinagdugtong-dugtong natin yung kwento, kaya si Sara, siguro napahiya siya, yung mga surveys, hindi na siya leading, para hindi siya mapahiya, nag-umatras na lang siya. Hindi na for president. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Taranta na po yung kampo ng mga Duterte kasi hindi nila napigil ang impeachment proceeding sa Congress. Yung Supreme Court hindi po nag-issue ng TRO, pati po yung Quezon City RTC na nagpetisyon si Man Scarpio, asawa ni Sara, para pigilin yung paglabas ng mga dokumento para sa SALN. Wala man pong TRO. Kaya todo propaganda mga kababayan, yung kanilang mga kaalyado. Ayan post po ni Robin Padilla. Politika there, politika here, politika everywhere. Only in the Philippines. Ay, kabayang Robin, sino kausap mo? Sarili mo? Kayo itong walang tigil sa politika. And in fact, full blast na kayo sa kampanya. Di ba ni-launch ninyo yung raids after na i-turn over mo kay Basti Duterte yung panguluhan sa PDP Laban? At doon sa raid sa coalition meeting sa Club Filipino, nag-utos na yung papalit kay Sara pag na-convict si Sara sa impeachment trial. Si Baste, nag-utos na sa mga leaders na simulan na yung kampanya. Kasi alam naman ninyo, nag-announce na si Sara Duterte. So, kayo yung malinaw na walang tigil sa politika, napakatagal pa ng eleksyon, more than 2 years pa. Pero si Sara Duterte, nag-announce na natatakbo siya. Siya pa man lang yung nag-announce. Wala ni isa, mga kababayan, sa mga may plano din. Kumbaga may plano. Siyempre, may plano. Pero, wala pang nag-declare na tatakbo sa pagka-presidente. Si Sara pa lang. So, itong statement po ninyo na politika here, politika there, politika everywhere, only in the Philippines. Kayo po yon, malinaw na kayo, yung kampo ninyo ang walang tigil sa politika. Puro politika. And in fact, katatapos pa lang ng election 2022, politika na pala ang iniisip ni Sara. Iniisip ng kampo ninyo. Yun ang naging revelasyon mismo ni Ramil Madriaga. Yun yung matinding expose, mga kababayan. Yung binasa natin the other day na sulat kamay ni Ramil Madriaga. In-expose niya doon yung mga plano. Pati yung planong lasunin, pag hindi nadala mga kababayan sa mga rallies, destabilization, lalasunin na lang, assassination na po, lalasunin na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Matindi po. Ayan report dito sa Manila Times. Sinabi pa ito, sinama niya to sa supplemental affidavit niya. Alleged bagman testifies, Duterte's Marcos had terms share agreement daw. Ang ibig sabihin,
kalahati ng term ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Sara na po ang tatapos. Kaya pumayag daw sa unit team yung mga Duterte. Kasi halfway ang plano to make over mga kababayan si Sara Duterte. Ganon, mga kababayan, yung matinding pasabog ni Ramil Madriaga. So ngayon, ang tanong kay Robin Padilla, sino ngayon ang politika here, politika there? Kung hindi kayo, di ba, yung kampo ninyo, yung idol ninyo. Huwag ka ni Robin Padilla. Yan sabi dito, the alleged bagman of Vice President Sara Duterte, Ramil Madriaga, said Tuesday that former President Rodrigo Duterte, his daughter Sara, and their allies plan to have President Ferdinand Marcos Jr. step down by 2025 to give way to her along with contingency plans to remove him if the deal did not materialize. Kaya lalong luminaw, mga kababayan, yung rason kung bakit nabiyak yung unit team. Kasi inambisyon na nila. Tama yung mga duda natin. Una, tanggalin si Martin Romualdez. Inambisyon na ni The Little Girl na booking. Tapos yun na po, nag-resign si Sara as official ng Partido Lakas Inyo CD. Ayon, at tinawag si Martin Romualdez na tambaloslos. Doon nagsimula, mga kababayan. Yun pala, from the very beginning, ayon, yun na yung plano. Kaya nag-slide sa pagiging vice-presidente na ikinasama ng loob ni Ramil Madriaga. Umiyak po si Ramil nang basahin niya yung number 46 sa kanyang affidavit na nag-announce daw si Sara, mga kababayan, na hindi na siya tatakbo for president kundi vice president na lang. Napaiyak si Ramil Madriaga. Tinanong pa doon, bakit kaya niya napaiyak? Sabi ni Jinky Luistro. Ayun, malungkot lang niya ako. Grabe yung iyak, mga kababayan. Kasi pala, yun ang biglang napasok sa kanyang isipan. Nasayang lahat ng kanyang mga sakripisyo. At hindi lang yon, nang mangyari nga po na makulong siya, kinaso siya ni Harry Roque. Yan dahilan kung bakit bumaliktad itong si Harry Roque, si Ramil Madriaga. Ayan tuloy, nadiin si Sara Duterte. You see? So ang kasalanan ito, mga kababayan, kasalanan nila lahat dahil sa pag-aambisyon. Nang humingi ng tulong, hindi siya inintindi ni Sara Duterte. Kaya until today, nakakulong si Ramil Madriaga, biglang bumaliktad ngayon. Talaga yung kamay ng Diyos, mga kababayan, ay nagtatrabaho para ma-expose yung mga masasamang plano. Ito na ngayon, mga kababayan. Binitawan na ni Ramil Madriaga yung bombshell. Kaya sinasabi po ni Robin Padilla na politika here, politika there, politika everywhere, only in the Philippines. Exact description ng kampo nila. Walang tigil sa politika. Ayaw manahimik si Digong. Mga kababayan, day one pa lang, pinag-ambisyon na pala. Yan ang laman ng sworn supplemental affidavit ni Madriaga. So sabi dito, in his sworn supplemental affidavit read before the House Committee on Justice kahapon, Madriaga said, the supposed agreement was relayed to him by former President Duterte ahead of the 2022 national elections. So ibig sabihin, paparating pa lang yung eleksyon, ayun na pala yung nasa utak ni Digong. Kasi siguro, hindi talaga kaya na manalo ni Sara Duterte. Ang original plan is president. Despite na incumbent si Digong, nang mag-announce, mga kababayan, leading siya dati sa mga surveys, na mag-announce si Bongbong Marcos, ayun, biglang
natuon yung atensyon ng mga tao kay BBM. Kaya si Sara, nakita ninyo pag pinagdugtong-dugtong natin yung kwento. Kaya si Sara, siguro napahiya siya, yung mga surveys, hindi na siya leading, para hindi siya mapahiya, nag-umatras na lang siya. Hindi na for president. Ang unang ginawa ni Sara, mga kababayan, nag-file siya for mayor ng Davao. Then later on, nagkausap sila ni Amy Marcos, pumayag mga kababayan si Sara na tumakbo bilang vice-presidente. Pero ang nasa likod pala ng isipan, kaya pumayag si Sara, ayun na, may plano yung kanyang tatay na i-take over halfway yung presidency. So yun ang lumalabas na kwento mga kababayan. Kung hindi pumayag sa sa gusto, hindi madala sa santong dasalan, santong paspasan, kaya sila gumawa ng mga pag-atake, paninira sa ating Pangulo, destabilization, di ba? At worse mga kababayan, pati pala assassination. Sa pamamagitan mga kababayan ng paglason or otherwise, kung anong pamamaraan, basta yung objective ma-achieve. Yan ang sabi ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit. So sabi dito, ito yung laman ng sulat na binasa natin the other day. Sometime in November 2021, PRRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for president while Sara will serve as his running mate. Madriaga said, referring to the former president by the initials PRRD. PRRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy visited him to discuss a possible alliance in the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRRD to have Sara as vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Papayag ba yung ganon, mga kababayan, yung ating Pangulo, na halfway ng kanyang presidency, mag-step down? Baka inassume lang mga kababayan ni Digong. Kasi nga po, talagang assuming, pero papayag sa ganon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-agree. Malamang sinabi lang nila yon, pero hindi nag-agree na nahimik na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, election yun eh. Nung hindi magsalita yung ating Pangulo, binasa nila yon. Inassume nila na in agreement, sang-ayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang proposal. Malamang ganon. Di ba? At yun din, mga kababayan, yung paniwala ni Sara Duterte, kasi yung tatay niya, yung nagsabi, pumayag na niya. Pero hindi man nagsabi si President Bongbong Marcos, BBM pa lang noon. Hindi man sabi, oo, magkuhan tayo. Possibly ganon. Hindi na lang nagsalita yung ating Pangulo, pero inassume nila na pumayag. Si Sara po, mga kababayan, mismong nag-apply as Vice President ni BBM. At siya pa yung nagsabi, tutulong daw siya. Yan o. Malamang gano'n na nangyari, mga kababayan. Inassume ni Digong. Sinabihan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi man nagsabing oo. Inassume na lang na yung pananahimik ng ating Pangulo pag nanalo
ay ibig sabihin payag siya by 2025 o before 2025 mag-step down siya voluntary para i-relinquish kay Sara Duterte. Kasi nga, yung assumption nila, mga kababayan, yung mga Duterte, ang sa isip nila, paniwala nila, nanalo si President Bongbong Marcos dahil sa kanilang suporta. Sabi nga natin mga kababayan, baliktad, yung Duterte ang dapat magtanaw ng loob sa mga Marcos kasi si Digong hindi mananalo sa pagkapangulo noong 2016 kung hindi siya sinuport ng Marcos supporters. Kahit noong 2022, mga kababayan, nang manalo si Sara with 32 million, 31 million doon, mga Marcos supporters. Kaya nga hindi na nangyayari yung destabilization nila. Hindi sila makapag-wage ng people power. Kasi nga po, sino magpi-people power? Natira sa kanila, kili-kili power. Nagsipag-alisan na po. Nang mabiyak yung unity, nagsipag-alisan. Kasi mga Marcos supporters sila. Kukunti lang yung mga DDS supporters. Nakikita natin sa mga kampanya noong 2022. Kukunti lang yung green, puro pula. Yan si Sara lang ang green dyan, puro pula. May nakita ka dyan, may isa pala. May isang green. Yun ang katotohanan mga kababayan. Kaya pala sila galit na galit kasi inassume nila na bababa sa pwesto yung ating Pangulong Bongbong Marcos last year. Kaya in-intensify nila nang makita nila mga kababayan na hindi niya tumupad sa agreement. Inassume kasi nila na nakipag-agree. Ngayon, sabi dito sa balita, the palace spokesman, Undersecretary si Yossi Castro said they would issue a statement addressing Madriaga's account ngayong araw na to, Wednesday. So, abangan natin mamaya. Madriaga alleged the objective of the team sharing engagement was to allow Sara Duterte to assume the presidency early while remaining eligible to run in 2028. Gusto gayahin mga kababayan si GMA na nakapag-serve ng more than 6 years. Kasi, di ba, nung tanggalin si ERAP through people power to make over si GMA, ayon, nag-serve siya ng remaining term ni ERAP tapos tumakbo. 9 years siya lahat si GMA. Yun ang template na gusto nilang gawin para kay Sara Duterte. So makikita natin dito yung pagiging ganid. Nag-gets na ninyo, mga kababayan? So sabi dito, after Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with retired generals of the Armed Forces of the Philippines where I was also present, sabi ni Madriaga, regarding all possible scenarios for unseating BBM by 2025 in case he reneges on his promise. Kung hindi niya kung hindi tutupad siya sa usapan to step down voluntarily, siguro nung na-sense nila hindi niya. Walang plano niya na mag-step down by 2025. Yun na nagsimula yung destabilization mga kababayan at walang tigil na paninira laban sa ating Pangulo at sa First Family. Nag-intensify na yung issue sa pulburon, bangag-bangag. Until today, yun ang ginagawa nila. May nag-file ng petition sa Supreme Court para puwersahin yung ating Pangulo mga kababayan na magpa-hair follicle daw. Ganon katindi. At dapat daw utusan ng Supreme Court ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ibunyag yung medical records, pati daw yung mental health ng ating mental condition ng ating Pangulo kung bangag. Ayan
SC asked to compel ES Recto to disclose PBBM's true state of physical mental health. Ganon katindi sila, kadesidido. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, the petition for a writ of mandamus was filed by the United People's Initiative, UPI, a coalition composed of retired military officers, religious groups, and civil society members. Ito yung mga gustong to make over sa Palasyo Malacanang, lumusog mga kababayan base sa plano. It was received by the Supreme Court last April 10. It was not known as of posting time if it will be taken up during the High Court's full court session on Wednesday, ngayong araw na to. A writ of mandamus is a directive to a government official, agency, or corporation to perform a mandatory duty that they have neglected or refused to perform. The petitioner cited Section 12, Article 7 of the Constitution, which states, in case of serious illness, pinagpipilitan nila na may seryosong sakit yung ating Pangulo. Nag-jumping jack nga po at tumakbo. Nag-jogging po. Yung mga reporters nga, hirap na habulin yung ating Pangulo. Di ba? So, shall not be denied access to the President during such illness. They told the Supreme Court that the disclosure of the President's state of health is grounded on the principles of public accountability, the people's right to information, and the requirement that the President must at all times be capable of performing the functions of his office. To prove he is healthy physically and mentally, the President on Monday, April 13, executed some jumping jacks on JP Laure Street before entering Gate 3 of Malacanang Palace in Manila for a press conference. Napakalakas na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malakas pa sa kalabaw. Pinagpipilitan nila mga kababayan para iupo na si Sara Duterte. Kasi nga po, yung mga kaalyado nila ay na-expose sa flood control corruption. Kaya nila ito ginagawa. Ay wag tayong pauuto mga kababayan sa kanila. So sabi dito, after Sara Toker Os as Vice President, PRD had a discussion with the retired General of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present, regarding all possible scenarios for unseating BBM by 2025 in case he reneges on his promise. The general objective was to ensure that BBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption of the presidency, will still be eligible for the presidency. Madriaga alleged that one of the scenarios discussed involved undermining the Marcos administration from within. Kaya pala sunod-sunod yung kanilang mga rallies at yung pinakang malaki, yung sa sa INC, kung saan nagsalita na mismo si Amy Marcos. At gusto na mga kababayan pauwiin pa Ilocos Norte yung kanyang kapatid. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, that woman that you saw on television is not my sister. Kasi hinuda siya ng kanyang sariling kapatid. Siguro, napromisahan ni Sara Duterte kaya siya dumikit. Yan ang rason kung bakit dikit na dikit si Amy. Hindi makaalis, hostage na haros mga kababayan ni Sara Duterte. Kasi siguro, pati si Amy naniwala sa kwento ni Digong. Kaya wala silang tigil sa pagbabanta at lagi nilang sinasabi na malapit na niya na umupo si Sara bilang presidente hanggang ngayon. Ganon ang sinasabi ng mga DDS kasi yun ang pinaniwala sa kanila ni Digong at sa ni Sara. Alam naman po ninyo, lahat ng sasabihin ni Sara pinapaniwalaan ng mga DDS. Hanggang ngayon po, anong pizza na, hindi pa rin makaupo si Sara Duterte
base sa sinasabing plano. Ito in-expose ni Ramil Madriaga. So sabi dito sa balita, I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administrations by using some of BBM's own men, either recommended by PRRD for appointment or allied with the Dutertes, to reveal supposed corruption issues that would serve as a precursor for an impeachment complaint. He added that more extreme measures will also discuss if Marcos refused to step down. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination. Matindi po. Mass resignation of government officials. Kaya pala, may mga nag-resign na mga government officials, mangilan-ilan, 2 o 3 siguro yon, tapos biglang pinakalat nila. Mga tao man lang pala nila yon. Para palabasin, nag-withdraw na ng support yung mga officials. Sabay-sabay na nagre-resign. 2-3 lang yata yon. Hindi umobra yung kanilang drama, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. Lahat ito nangyari na, di ba? Kaya binarikadahan yung Palasyo Malacanang. Kasi may mga grupo, yung grupo ni Sabit, gustong lumusob sa Palasyo Malacanang. Remember, yung mga rallies? Gusto nilang i-hijack yung rally ng civil society, ng church. Hindi pumayag yung simbahan, mga kababayan. Di ba yung instruction ng bishop? Ano sabi doon, mga kababayan? Yung mga rallies, walaan niyang mananawagan ng Marcos resign. Bawal dito. Gustong i-infiltrate, mga kababayan, i-hijack na mga DDS na mangilan-ilan lang. So sabi dito, it was also considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as a basis to organize a group of military officers to stage a coup. Madriaga said he was given a role in the alleged plans. So dito natin, mga kababayan, maintindihan kung bakit diniliber ng ating Pangulo si Digong Padahig. Justified yung aksyon, mga kababayan, ng ating Pangulo. Hindi lang siya nagsasalita, pero alam niya. So ang ginawa niya, mga kababayan, nakipag-cooperate siya sa Interpol, hindi sa ICC kasi hindi man tayo member. Biglang na-deliver po. Doon lalo nagalit yung mga Duterte. So sabi dito, one of my assignments was to recruit civil groups, school clubs, fraternities, criminal groups, and syndicates. Madriaga said his claims directly contradict the Vice President's denial that she had any relationship with him. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaints against me. His affidavit forms part of the evidence being examined by the House of Justice Committee in connection with impeachment complaints accusing the Vice President of, among others, misuse of confidential funds, confidentials, and intelligence funds. In the same hearing of the House Committee on Justice, Madriaga said the 125 million in confidential funds of the OBP in 2022 was not spent in 11 days, as previously reported, but it was disposed of in less than 24 hours. 18 hours nga lang daw. Siya mismo yung nag-deliver. Yung nauna niyang affidavit po. Dineliver niya doon sa mga dapat pagbigyan ng pera. So, doon natin makikita kung bakit puro peke yung pirma po sa acknowledgement receipts, puro chichiria. So, tama po, si Kwan nga po yung missing link, itong si Ramil Madriaga. Kaya pilit nilang dinidestroy yung credibility ni Ramil Madriaga.
Anyway, mga kababayan, makikita naman natin po yung kanyang testimony, yung pagbasa niya ng affidavit niya, napakahaba, di ba? At tanungin for clarification ng mga members ng House Committee, buwelo niya. Walang mali, mga kababayan, sa kanyang mga familiar siya talaga, may personal knowledge siya. Hindi tulad ng affidavit ni Gotesa na mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa nag-execute mismo na si Gotesa. At afterwards, hindi na nagpakita. So, alatado na planted talaga or paid witness, mga kababayan. Ito, kita ninyo. Wala siyang inihingi na anumang kapalit. Kaya yung mga pinapakalat na may kapalit daw, yan sinisira ni Kay Picho tapos ni Lorraine Badoy. Bangags offered to Ramil Madriaga lie about the BP in exchange for presidential pardon. That was what our BGMP asset told me. Mismong sinabi niya, walang kapalit. Iyon ang mismong sinabi doon sa walang promise o pardon o kung ano man. Itinanong mismo kay Ramil Madriaga kahapon doon sa hearing. Okay po, voluntary act niya ito, mga kababayan, kasi sumama yung kanyang loob doon sa ginawa sa kanya ni Harry Roque. Nadamay tuloy at inabandon siya, mga kababayan, na kulong, pinabayaan siya. Humingi siya ng tulong kay Sara Duterte, inabandon siya. Yon ang kanyang dahilan, mga kababayan, kung bakit siya ganito. Ganon yung kanyang ginawa. Okay na po yung ating kwento. Yung kwento natin, base sa kwento ni Madriaga. Okay po? Hindi natin gawa-gawang kwento. Hindi tayo sanay sa pag-fabricate ng mga kwento, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.